إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ang lahat ng pagpupuri, pasasalamat at pagbabalik loob ay nahuhukul lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pinupuri natin ang Allah subhanahu wa ta'ala at kay Allah subhanahu wa ta'ala tayo ay umaasa at humihingi ng tulong. Tayo ay magpagpupuri kay Allah mula sa kasamaan ng ating mga sarili at sa kasamaang tulong ng ating mga pagsuway sa Kanya. Katotohanan na sino magpatubayan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas sa pananampalatayang Islam ay walang sino man ang maaaring makapagligaw sa Kanya. At sino man hayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkaligaw sapagkat ayaw niya ng pagtubay ay walang sino man ang maaaring makapaggabay sa Kanya. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban lamang ang Allah at si Propeta Muhammad ay alipin at humigsunggo ni Allah. Nawa ang pagpapala, kapayapaan at pagbugay ni Allah ay sa kanyang propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga sahaba at sa lahat ng mga Muslim na tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, mga kapwa-kapatid ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinapayuhan ko muna ang aking sarili at gayon din kayo na matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa malulhating Quran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. O kayong mga sumasampalataya, o kayong mga Muslim, patakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na tamang pagkatakot. At huwag ninyong hayaan na kayo ay nagna ng kamatayan maliban na lang na kayo ay mga tunay at matatapat na Muslim. At sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Usang katauhan, katakutan ninyo ang inyong Panginoon na si Allah na siyang lumikha sa inyo mula sa unang tao, ang ating ama na si Adam alayhi salam. At mula sa kanyang tadyag ay nilikha ang kanyang asawa, ang ating ina na si Eva alayhi salam. At mula sa kanilang dalawa ay lumabas ang maraming mga kalalakihan at maraming mga kababaihan. Tayo yun, mga angkan ni Adan. Matakot kayo kay Allah at huwag ninyong putulin ang inyong mabuting pakikipag-ugnayan sa inyong mga kamag-anak. Tunay na Allah subhanahu wa ta'ala ay lagi nang nakabasig, lagi nang nakababalik sa lahat ng inyong mga ginagawa. At sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang talata, فَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Sabi ng Allah, katakutan ninyo ang araw na kayo lahat ay magbabalik kay Allah subhanahu wa ta'ala upang managot sa lahat ng inyong mga
ginagawa. Mabuti man o masama, at sa araw na yun, ay walang sino man ang madadaya sapagkat ang tagapaghatol sa araw na yun, ang nahatol sa ating lahat, ay ang pinakamakataruang tagapaghatol. Ang pinakamakataruang tagapaghatol, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nung nakaraang Jumu'ah ay natalakay natin ang kainaman ng pagsasagawa ng Hajj at ang mga gantimpala na napapanood dito. Ngayon naman, mga kapatid, ay nais natin ibahagi ang ilan sa mga kainaman o kabutihang napapaloob sa buwan ng Dhul-Hijjah. Na maaaring isang linggo o mahigit isang linggo mula ngayon ay tayo papasok na sa unang ikasampung araw ng Dhul-Hijjah. At bilang pagungan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maluhating Quran, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang inyong Panginoon na si Allah, na siyang lumikha ng anumang kanyang naisip at pumipili dito sa anumang kanyang naisip. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. At walang sino man ang may karapatan na anuman sa pagpili nga rito sa mga ito, kalulatian ni Allah, siya ay ligtas at dalisay sa anumang kanilang ginagawang katambal sa Kanya. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, lumikha siya ng napakaraming tao at pumili ang Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga taong ito ng pinakamainam. Pinili niya ang mga sugo at propeta. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay lumikha ng mga napakaraming anghel at pinili niya bilang pinakamainam sa mga anghel, pinuno ng mga anghel, si Jibril alayhi salam. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nilikha niya ang kalangitan at kalupaan, nilikha niya ang mga lugar, napakaraming lugar, napakalawak na lugar, at pumipili siya dito sa mga lugar na ito, sa mundong ito, ng pinakamainam at pinakasagrado lugar, walang iba kundi ang Makkah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay lumikha rin ng araw at gabi. Nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga gabi at pinili niya sa pinakamainam na gabi ang huling 10 gabi ng buwan ng Ramadan, na kung saan doon napapaloob ang gabi ng Laylatul Qadr. At gayon din mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na Allah subhanahu wa ta'ala ay lumikha ng mga araw at pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga araw na ito ang pinakamainam na mga araw, at ito ang unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maluhating Quran, inna 'iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ardi minha 4 hurum. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbanggit sa maluhating Quran, katotohanan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ang bilang ng mga buwan sa paligid ng Allah subhanahu wa ta'ala mula pa ng likhain niya ang araw, ang lupa o ang kanyang nilikha ay 12 buwan. Yawma khalaqa as-samawati wal arda minha 4 hurum. At dito sa 12 buwan na ito ay pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala ang 4 na pinakasagrado buwan. At ang mga buwan na ito ay ang Dhul-Qa'dah,
ang Dhul-Hijjah, ang Muharram, at ang Rajab. Ang apat na sagradong buwan na ito, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay tinangi at ginawang sagrado ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika ad-dinul qayyim. Ito ang tunay na pananampalataya. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fala tadlimu fihinna anfusakum. At huwag ninyo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, apihin ang inyong mga sarili, huwag ninyong dayain ang inyong mga sarili sa mga buwan na ito. Ibig sabihin, sabi ng ating mga ulama, ay huwag gumawa ng mga pagkakasala, ng kasamaan. Dahil ang anumang kasamaang ginagawa ng isang tao, ito ay maituturing na pandaraya, pang-api mismo sa kanyang sarili. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang sa mga kabutihan ng unang 10 araw ng Dhul-Hijjah, una na rin ang mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mismo sa malukati Quran, wal fajr wa layalin 'ashr. Sinabi mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Fajr, sabi niya, at isinusumpa ko, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa bukang liwayway, Fajr wa layalin 'ashr, at sa unang 10 gabi. Sinasabi ating mga ulama, kabilang na ang sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, si Ibn Abbas, sabi niya, ang tinutukoy dito, sabi niya, ay ang unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Sinasabi rin ng ating mga ulama na ang pagsumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa panahon o sa kanyang mga nilikha ay pilit. At ang pagsumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nangangahulugan lamang ng pagiging dakila ng mga ito. Pagiging dakila at napakahalaga ng mga ito sa patingin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Afdalul ayyam ad-dunya al-'ashr. At nabanggit pa sa hadith na ang pinakamainam ng mga araw na meron dito sa ibabaw ng mundo ito ay ang unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pangalawa ay dito napapaloob at ito ang tinutukoy, sabi ng ating mga ulama, sa binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala na tinatawag na ayyam al-ma'lumat. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, upang kanilang masaksihan ang anumang makakabuti sa kanila sa dunya at sa akhirah, sa mundong ito at sa kabilang buhay, wa yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumat, at upang kanilang banggitin, unitain ang ngalan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga takdang araw, para sa mga takdang araw, para sa anumang hayop na kanilang natatanggap o mga hayop na kanyang ipinagkaloob bilang pamusmus sa kanila. Samantalahin ang paggawa ng mga kabutihan, samantalahin upang masaksihan ang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin dito sa mundong ito, higit lalo sa kabilang buhay. Fakulu minha wa at'imul ba'isha wal faqir. At sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kumain kayo mula dito sa mga inalay sa Allah subhanahu wa ta'ala na mga udhiya, wa at'imu, at kayo ay magpakain sa mga dukha at sa mga mahihirap na labis na nangangailangan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang ito sa mga maiinam na napapaloob, kainamang napapaloob sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Ito ang tinutukoy, sabi ng ating mga ulama, na ayyam al-ma'lumat, mga takdang araw na dapat samantalahin ng mga Muslim sa paggawa ng mga kabutihan o paggawa ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At pangatlo, mga
Allah subhanahu wa ta'ala na kainamang napapaloob sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah ay ang pagsaksi mismo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang pagsaksi mismo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na itong 10 araw o unang 10 araw na Dhul-Hijjah na darating sa atin insyaallah. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamil 'amal as-salih fiha ahabba ila Allah ila hadhihi al-ayyam." Ya Rasulullah, wala al-jihad fi sabilillah. Qala, wala al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi shay'. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi na wala na, sabi niya, pinaka mainam na araw na ang mga gawain dito ay pinaka kamahal-mahal kay Allah subhanahu wa ta'ala, pinaka ginagantipalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ila hadhihi al-ayyam, maliban sa mga araw na ito na ang tinutukoy ang unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Ang mga gawain dito sa mga araw na ito ay pinakamainam sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang kanyang mga sahaba ay nagtanong, "Ya Rasulullah, usuko ni Allah, wala jihad fi sabilillah." Kahit po ba ang pakikibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kahit ba ang pakikibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ang mga gawain sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah ay nahihigitan pa niya kahit ang pakikibaka sa landas ng Allah. Naalam natin kung gaano kataas na uri ng pagsaba at pakikibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala jihad fi sabilillah. Kahit pa sabi niya, ang pakikibaka pa sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga gawain nito ay hindi na mas mainam kaysa sa pakikibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Illa rajulun, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, maliban na lamang sa isang Muslim, sa isang tao, kharaja bi nafsihi, na siya ay lumabas ng kanyang bahay sa pamamagitan ng kanyang sarili, wa mali, at sa pamamagitan ng kanyang yaman, ang kanyang buhay, ang kanyang yaman, thumma lam yarji' min dhalika bi shay'. At siya ay nagpasya na hindi na siya babalik kay Allah. Ibig sabihin, ilalaan niya ang kanyang buhay, ang kanyang ari-arian, ang kanyang yaman, ang lahat ng meron siya, alang-alang sa pakikibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maliban dito, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang lahat ng mga gawain na pagsamba sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah ay masigit na kamahal-mahal at ginagantimpalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kaya paano hindi mananabik ang mga Muslim? Paano hindi tayo magsusikap sa pagsasagawa ng pagsamba kapag dumating sa atin ang unang 10 araw ng Dhul-Hijjah? Gayon, batid natin kung gaano kalaki ang kabutihang napapaloob dito, kung gaano kalakailang kay Allah ang mga pagsamba na magagawa natin sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Kaya napakainam mga kapatid sa Islam na malaman ng bawat isa sa atin kung ano ang meron sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah, sapagkat kung hindi batid ng isang Muslim, ang kainamang napapaloob dito ay maaaring dumating ito sa kanya at lumipas ito sa kanya na nasayang lamang at hindi niya ito nasamantala sa pagsasagawa ng mga kabutihan ng pagsamba kay Allah. Malaking kalugihan para sa atin kung ating makaligtaan ang mga gawain pagsamba sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Gayon ang mga gantimpala ng ating pagsamba sa mga araw na ito, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay mas mainam pa sa Allah subhanahu wa ta'ala kaysa sa pakikibaka sa kanyang landas. At pang-apat na mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, alam po ba natin na sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah, ang buwan ng Dhul-Hijjah, ay dito rin napapaloob ang tinatawag na Yawm al-Arafah. Ang araw na Arafah na kung saan sa lugar ng Arafah ay nandoon ang mga nagsasagawa ng Hajj. Sila ay nakatayo doon sa ika-9 ng araw ng Dhul-Hijjah. Sila ay naroon at nananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsusumamo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung saan sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, khayrul du'a
Dua yawmil Arafah. Ang pinakamainam na panalangin o dua, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ay ang panalangin mismo sa araw ng Arafah. Na ang panalangin dito ay dinidinig, tinutugunan ng ating Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na sa araw ng Arafah mismo mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay pinababa ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kaya ito ay napakamakasaysayan araw at napakahalagang araw sa bawat Muslim na nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa araw ng Arafah, bumaba ang ayat ng pagpapatunay o talata sa Quran na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpaparangal sa Islam, pagiging kumpleto ng ating pananampalataya. Na kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sa panahon na yun, sa araw ng Arafah, ibinababa ang ayat na ito. Sa araw na ito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay ginawa ko ng akmaltu lakum, ginumpleto ko na, ginawa ko ng ganap ang inyong pananampalataya, ang reliyong Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. At ginawa ko ng lubos ang aking ang aking biyaya sa inyo, ni'mati, wa raditu lakum al-Islam. At aking pinili sa inyo, aking itinalaga, aking kinalugdan ang Islam bilang inyong din, bilang inyong pamamaraan ng pamumuhay, bilang inyong relihiyon. Kaya tayo ay nagagalak, tayo ay panatag, kahit tayo ay namumuhay sa mga huling relasyon na ang Islam ay kumpleto na ang Islam ay ganap na. Bakit? Sapagkat ibinaba na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang napakahalagang talatang ito sa araw na yun mismo na namumuhay pa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya patuloy mga kapatid sa pananampalatayang Islam na pagdating sa paturuan, pagdating sa pagsamba, ay wala nang bago. Hindi na tayo maaaring gumawa pa o mag-invento o magdagdag ng anumang katuruan o pagsamba at isasabihin natin na ito ay kinalulugdan ng Allah. Wala na tayong idadagdag pa sa reliyong Islam. Bakit? Dahil ito ay kinumpleto na ng Allah subhanahu wa ta'ala mismo. Itinarating na sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang lahat ng mga gawain na maaaring makapagpapasok sa atin sa Jannah. Itinuro na sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At gayon din na itinuro na sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang anumang kasamaan o anumang gawain na maghahatid sa atin patungo sa apoy ng Iblis. Kailan ito? Nung nabubuhay pa lamang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpleto na ang ating pananampalataya. Ang gagawin na lamang natin mga alitin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pag-aralan ang ating relihiyon. Basahin, pakinggan. Basahin natin ang mga aklat, mga libro na isinulat ng mga sahaba, ng mga sumunod sa mga sahaba, ng mga salafus salih, mga naunang henerasyon ng mga matutuwid na Muslim. Pakinggan natin ang ating mga ulama na nagtataguyod at nag-iingat sa tamang katuruan ng Quran at Sunnah ayon sa pag-unawa ng mga sahaba at ng mga sumunod sa mga sahaba upang sabay na hindi tayo maligaw mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil bakit marami sa mga nagsasabing Muslim ngayon ang nalilihis pa rin ng landas gayong kumpleto na ang Islam sapagkat inuna nila ang kanilang sariling pagnanasa, inuna nila ang kanilang sariling pag-unawa kaysa sa pag-unawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaysa sa pag-unawa ng mga sahaba, kaysa sa pag-unawa ng mga sumunod sa mga sahaba, ng mga padri, ng mga tabi'in. Kaya ano nangyari? Sila ay nalilihis pa rin ng landas. Dahil bakit? Sila ay bumabasa ng mga talata sa Quran, bumabasa ng mga hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at inuunawa lamang nila ito ayon sa kanilang sariling pag-unawa. Ayon sa kanilang sariling pagnanasa. Na kung hindi umayon sa kanilang sariling pagnanasa ang kanilang nabasa, ay iba nila ang kahulugan nito. Ang iba ay hindi nila sinusunod kung hindi umaayon sa kanilang sariling pagnanasa. Yung mga ahlul kalam, yung mga tao, mga grupo ng tao na inuuna nila ang kanilang sariling pananalita, ang kanilang sariling pag-unawa, sila yung kadalasan
manliligaw sa matuwid na landas. Dahil ang Islam, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ay hindi natin pwedeng unawain ng ayon naman sa ating sariling pagnanasa. Sa ating sariling pag-unawa, pagkos kailangan natin unawain ang Quran ayon sa pagpanawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unawain natin ang Islam kung paano ito inunawa ng mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahil sila ang pinakamainam na henerasyon na pinuri ng Allah subhanahu wa ta'ala, na binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At maalipin ng Allah, alhamdulillah, kung tayo ay nananatili sa pagsunod sa yapak ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa yapak ng kanyang mga sahaba, sa yapak ng mga tabi'in, ng mga sumunod sa mga sahaba, at sa mga salafus salih, sa mga naunang henerasyon ng mga matutuwid na Muslim. Pagkat kapag yan ang ating tinahan, mga alipin ng Allah, insyaAllah, sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay mananatili tayo sa matuwid na landas. At hindi tayo naligaw sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikri al-hakim. Aqulu ma tasma'un wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kabilang pa sa mga kainamang napapaloob sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah, sabi ng ating mga ulama, ay dito na iipon ang lahat ng uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil bakit pag-alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ay napakaraming uri. Pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala gamit ang ating dila, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala gamit ang ating mga puso, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala gamit mismo ang ating katawan, pisikal na pagsunod kay Allah, at pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala gamit ang ating yaman. Ang 4 na uri ng mga pagsamba itong mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay naitali at naiipon sa mga unang araw ng 10 araw ng Dhul-Hijjah. Ang pagsasagawa ng Hajj, sa pagsasagawa ng Hajj, mga alipin ng Allah, ito ay pagsamba na kinakailangan ng dila, pagbigkas, paggunita kay Allah subhanahu wa ta'ala, panalangin kay Allah, ng puso, paniniwala, pagkakaroon ng dalisin na layunin para kay Allah, ng ating katawan, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga seremonya sa Hajj, paglalakbay patungo pa lang sa Hajj. Ganun din na, pagsamba gamit ang yaman, sapagkat ang sino mang magsasagawa ng Hajj, ay nangangailangan siya ng yaman na kanyang bubugulin habang siya ay nagsasagawa ng Hajj. Yung pagpunta pa lang doon sa lugar na yun, kung tayo ay nandito sa Pilipinas, nangangailangan tayo ng yaman na ating bubugulin sa pagsasagawa ng Hajj, sa paglalakbay sa Makkah. Kaya sabi ng ating mga ulama, sabi ni Ibn Hajar, ito sabi niya ang araw na ang siyang malinaw na dahilan ng kailangan ng unang 10 araw ng Dhul-Hijjah, dahil sabi niya sa pagkakaipon ng mga pangunahing pagsamba dito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Napakaraming mga pagsamba, kabilang na ang salat, kabilang na ang pag-aayuno, kabilang na ang sadaqa, kabilang na ang Hajj, at napakaraming pa uri ng mga pagsamba na sinasagawa sa mga unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Kaya mga alipin ng Allah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang lamang ito sa mga maiinam o kabutihan na papaloob sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Na kung alam natin, alhamdulillah, pahahalagahan natin, naiingatan natin. Hindi natin sasayangin ang mga araw na ito kapag ito ay dumating sa atin, insyaAllah. At panghuli mga alipin ng Allah, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yawmin akthara min ay yu'tiq Allah fihi 'abdan min an-nar min yawmil Arafah." Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, walang araw na pinakamaraming iniligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala dito na alipin mula sa apoy ng impyerno, maliban sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, maliban sa araw ng Arafah, 9 na araw ng Dhul-Hijjah. Dito napapaloob yung mga alipin. Sa una, 10 araw ng Dhul-Hijjah. Araw na kung saan pinakamaraming iniligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang mga alipin na pinakaroon sa handa sa apoy ng impyerno. Mga kapatid sa pananampalataya,
Sinabi ni Ibn Rajab na ang araw na ito ng Arafah ay araw ng pagpapatawad ng Allah, araw ng pagpapalaya mula sa impyerno, at pagmamahal o pagmamalaki ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin. Ipinagmamalaki ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga alipin sa harapan mismo ng mga anghel, lalo na ang mga Muslim na nakatayo sa araw na yun ng Arafah. Kaya napakalaking katimpala mga alipin ng Allah, at insyaAllah susunod na Jumu'ah ay tatalakayin po natin ang mga maiilang na gawaing pagsamba na dapat hindi natin makaligtaan sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na dagdagan pa ang ating mga kaalaman. Pagkaluban tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman na tutulong sa atin, ng kabubihan dito sa mundong ito, bigay lalo sa kabilang buhay. Dalangin natin kay Allah na ipagkaloob niya sa atin ang lahat ng mga kabuti sa atin dito sa mundong ito, at bigay lalo sa kabilang buhay. Ala tusallu ala nabiyyikum inna Allah amara bidhalika qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen wa dammir a'da'aka ad-din. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا جبار يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. أقم الصلاة فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.